Lalaking tumakas sa kulungan gamit ang lotion. Mula pa noon ang lotion ay madalas na ginagamit ng nakararami dahil bukod sa napapanatili nito ang hydration level ng balat ng isang tao, ay nababawasan din nito ang pagka-dry ng balat. Subalit sinong mag-aakala na lotion pala ay pwede ring magamit para tumakas sa kulungan at tama ang narinig mo. Kaya naman kung handa ka na ay sama-sama nating alamin ang kwento ng isang lalaki na tumakas sa kulungan gamit ang lotion. Ating kilalanin si Choi Gap-bok na isang yoga master at kaniya na itong ginagawa sa loob ng 2 dekada, kaya naman maituturing na isa siyang eksperto pagdating sa pagyoyoga. September 12, 2012 siya ay dinakip ng mga otoridad at ikinulong sa isang police station sa Daegu City, South Korea dahil napagbintangan siyang nagnakaw, pero mariin niya itong giniit at sinabing hindi niya ito magagawa at siya ay na-frame up lang. Ayon sa mga ulat, agad siyang ikinulong kahit wala pang investigasyong nangyayari, at para naman kay Choi ay hindi na ito bago sa kanya dahil makailang ulit na siyang labas-pasok sa piitan dahil sa mga paglabas sa batas. At kung tutuusin, kung susumahin lahat ang oras niya sa loob ng piitan ay aabutin ito ng 23 years. At sa loob ng mahabang panahong ito ay dito niya ginugol ang kanyang oras para magsanay sa pagyoyoga, kaya naman lalo pang naging flexible ang kanyang katawan na kanya ring ginamit sa kanyang binabalak. Matapos ang kanyang pagkakadakip, nanatili siya sa piitan ng 5 araw, pero nang sumapit ang madaling araw ng September 17, si Choi ay bigla na lang naglaho sa kanyang selda at wala man lang iniwan na kahit na anong bakas. Agad namang naalarma ang mga otoridad at agad na nagsagawa ng manhunt operation para sa kanyang muling pagkakadakip, at walang ideya ang mga pulis kung paano nagawa ni Choi na tumukas, subalit ilang segundo pa lang ang nakalilipas bago ang kanyang pagtakas ay nakita siyang pinupunasan ng lotion ang upper part ng kanyang katawan. Sa kuha ng CCTV lumalabas ay una niyang nilusot ang upper part ng kanyang katawan sa isang maliit na food slot ng selda na ayon mismo sa Korea Times, ang butas ay meron lamang 5.9 inches na taas at 17.7 inches na lapad na tila isang octopus na gumapang papalabas, habang sinabi ng Rocket News 24 na ang pagtakas ay tumagal lang ng 34 segundo. At para na rin sa kaalaman ng iba, siya ay may taas na 5'4" na matagumpay na nakalabas ng selda, pero hindi pa rito natapos ang kanyang pagtakas dahil kailangan niya pang malampasan ang mga guards. Bagamat ang mga ito ay natutulog ay kanyang inakyat ang isang maliit na bintana sa itaas na bahagi ng pader, pero sa pagkakataong ito ay una niyang inilusot ang kanyang mga paa at gumapang papalabas. Walang kamalay-malay ang mga pulis na naka-duty ng panahong iyon na si Choi ay wala na pala sa kanyang selda dahil nag-iwan siya ng isang una na nakatakip ng kumot para lituhin ang mga ito at isipin na siya ay naroon lang at mahimbing na natutulog. Matapos ang matagumpay na pagtakasagad, nagtungo si Choi sa isang kalapit na bahay at saka siya nagnakaw ng mga credit cards at sasakyan. Pero natunugan niya na may mga checkpoints sa kanyang daraanan, kaya naman kanyang iniwan ang sasakyan at umakyat sa kalapit na bundok. At dahil sa dami ng tumutugis sa kanya ay sa gabi lang siya naglalakad at tulog naman sa umaga para makaiwas sa mga humuhuli. Yun nga lang, isang residente ang nakakita sa kanya sa Miriam na sumakay sa isang bus patungo sa kabilang syudad na agad namang nireport sa kinauukulan. Pero tila swerte pa rin ng mga oras na yon si Choi dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam at hindi pa man nakakarating ang bus na sinasakyan niya sa kabilang lungsod ay agad siyang bumaba, at ang mga pulis na nag-aabang sa pagdating ng bus ay bigo na siya ay mahuli. Kaya naman patuloy na ginalugad ng mga pulis ang mga kalapit na lugar at di nagtagal ay nakatanggap ng isang tawag ang mga pulis mula sa isang taong nagngangalang Lee at sinabing meron siyang natanggap na sulat mula kay Choi. Subalit dahil sa pag-aakalang ito ay biro lamang ay hindi niya ito agad inireport hanggang sa napansin nito na nawawala ang ilang supot ng ramen at may sulat na iniwan na ito ang nilalaman. Patuloy na hinanap ng pulisya si Choi sa Hanamyup kasama ang 400 officers at makalipas ang 6 na araw na pagtatago, September 22, si Choi ay nahuli ng mga pulis sa bubong ng isang apartment building sa Milyang habang nagtatago sa loob ng isang kahon. Matapos ang kanyang muling pagkakadakip ay patuloy niyang paring iginiit na wala talaga siyang kasalanan at siya ay na-frame up lang at muling ibinalik sa kanyang selda sa Daegu na walang rehas, at ang food slot sa kanyang